Hi, good morning. Good morning. Good day, everyone. Okay, thank you once again for visiting my channel and watching our topic for today. So, today I'm going to talk about what has been happening for the past few weeks. Okay, so every time we turn on our television, we browse the internet, ano ba ang nakikita natin? Ito yung hearing or impeachment hearing ng Vice President ng Philippines, Vice President Sara Duterte, right? So, marami sa atin marami ang sobrang okay, go for it. They fully support, strongly support this impeachment. And marami din ang nag-disagree, okay, sa impeachment na to. They oppose it, okay? Now, ang tanong is, alam ba natin lahat ang ibig sabihin ng impeachment? Ano ba talaga ang impeachment? Diba? Proven guilty na ba si Sara, si Vice President Sara? Okay. Naiintindihan ba natin lahat? Kung ano ba ito? Kasi ako din, matagal na, naging common na sa atin for the past few years. Okay, may court hearing, may a Senate hearing for the impeachment of the President, now the impeachment of the Vice President, and it's not only happening in the Philippines. Nangyari din sa South Korea. Nangyayari din sa ibang bansa. Now, I think as yung pag-usapan natin ang impeachment, ang ibig sabihin nito is it's a constitutional process, right? It's ginagawa talaga. It's following yung constitution natin. Okay? And it doesn't mean, kasi I think karamihan sa iniisip ng mga tao is guilty na siya. The Vice President is guilty. So, hindi pa siya guilty. Ang purpose ng impeachment is to I would say to determine whether the Vice President has to stay in office, nagiging Vice President, or she has to go, di ba? Kasi, hindi pa siya guilty. Nowadays, hindi pa siya proven guilty. So, may impeachment para to prove, okay, or to determine kung kailangan pa ba siya na magstay as the Vice President of the Philippines. Okay? Ayun. And, ano ba ang magiging effect nito sa atin? Of course, marami. Kasi as citizens of the Philippines, sobrang iniisip natin lagi kung ano ba naman itong mga government officials natin, ano ba ang mga ginagawa nila, bakit nangyayari ang mga ganito, and it's a big issue for us kasi it affects yung yung public trust ba? Yung trust natin sa mga leaders natin, sa government natin. Kasi ganito ang nakikita natin. Mapagkakatiwalaan pa ba ang government ng Philippines, di ba? Sa mga ganitong nakikita natin. It also affects yung, of course, national politics natin. Okay? And future election. It could affect sa kanila na yon, sa mga leaders natin. Pero yung pinaka number one sa atin as citizens is sobrang affected tayo when it comes to trusting, who to trust na sa ating bansa. So, hindi natin alam. Anyway, maguguluhan tayo kasi pinili natin ang isang tao, we put our trust to that person, and then now may maraming mga questions, and pag na-impeach, so
it affects many things. O, di ba? Ayan. So, yun ang impeachment. Ito ang news na nangyayari ngayon dito sa Philippines. And what should we do as citizens? So, bilang mga taong bayan sa Pilipinas, makinig tayo. Makinig tayo sa mga nangyayari. Magbasa tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. And wag lang iisa yung pakinggan mo. Pakinggan natin yung both sides para maintindihan natin. Kasi hati nga din, kahit nga sa impeachment, kahit nga sila sa Senate, hati din sila, di ba? So, tayong mga Filipinos, hati din tayo. But we shouldn't just judge right away, kundi makinig tayo sa kung ano ang nangyayari. Magbasa tayo and get a lot of information on both sides para mas maintindihan natin kung dapat nga ba na i-impeach ang Vice President or kailangan pa natin siya. And well, yes, few years later, election na naman, so should she continue should she continue her political, how can I say, yung ano niya, yung political life niya, yung career niya. Yeah, kailangan pa ba niyang i-continue or time for her to go and time for us to choose the better leaders. Okay? So, yun ang impeachment. And yun ang isipin na natin. Kasi, ang daming ang nangyayari sa bansa natin na mahirap i-explain. And, so sad. Anyway, thank you once again for watching and see you again next time. Bye-bye!